parehas nating kupunan, pero tignan muna natin ang M5 Finals MVP skin. Ang linis talaga tignan. At ayun na nga, Edith once again ang magiging pick ng side ng Omega. Dito na natin nakikita Will Bonchan once again take the Faramis. Medyo pakiramdam ko isa rin yun sa mga naging rason kung bakit nga ba hindi natin masyado nararamdaman yung damage yung Primal Wrath. Nakita mo si Coach Snap may dalang binder. Nakita ko ng 10 heroes ata yun. Hari. Harit Faramis actually is open for Smart Omega. Pero they go for the Moscow once again. Talagang pinipilayan si Oheb Faramis ulit for Blacklist. Or Lolita. I would say na pagka tinanggal nga yung pag kinuha na yung Faramis dito, may malaking chance at iban na ang Lolita ng next phase dahil nakita na rin naman nila na kaya-kaya itong laro ni Perks. Well, ang pwedeng gawin ng Omega dito, malaking curveball, no? Malaking swerve, is ibigay nila ulit yung Faramis and then Lolita, tapos kuha sila ng mga Tig or Jawhead ni Chakno, Hard Leash para kay Julian, para this time around mas mabilis yung kanilang early game. And also, keep in mind, na malaking factor lang din kasi sa last game natin yung napupuruan ni Mbita King, yung Moscow. So maybe a change of draft is not necessarily the thing that you need. Maybe a change of rotation or playstyle for Smart Omega. So now Blacklist, they do go for the Lolita third pick. Ang tanong lang is, palulus din pa ba yung Faramis? And I feel like if you're Omega here, tanggalin nyo na lang yung Faramis. This is already a good counter pick against the Moskov and the Edith, yung isang Lolita. Kung ibibigay mo pa yung Faramis, parang magiging mas Double mahirap whammy na. yung mga team fights, especially na sabihin na lang natin, na mababa ang uptime ng isang Julian. Kung baga every 6 seconds, pwede kang pumasok ulit. Pero hindi na kasi nagkakaroon madalas ng reset The moment na malabas na yung Faramis, tas tumama na rin yung Numenon Blast, the team fight is practically over. Okay, Blacklist International, pwede pa silang mag-ban ng Tig, Jawhead, maybe even the... Actually, pwede nga nila kunin yung Luoyi, fourth pick. If hindi baban ng OMG now. Luoyi with the Terizla and Lolita. Valen din, dami pa. Yeah, marami pang option dito yung Blacklist International. I think if you're Blacklist, you keep the options open. So, ayan. Okay, magandang ban. You directly target the player, but it's also not limiting their options. Kasi pwede gawin ng Blacklist International dito is either kunin yung Luoyi or kunin yung Mage, last pick, kunin ng Marksman dito. I think other carry still, para yeah. May pambasik sila sa Primal Wrath. I don't think you wanna go any other hero here unless gusto nila mag-Gold Lane Ruby. I think yun lang yung flex factor ng Blacklist International dito sa Gold Lane. Iniisip ko nga rin, if Grok yung kunin ng Omega dito, nakakancel pa rin ba ng pader yung Numenon Blast? Yeah, same pa din. Well, tutuloy pa rin yung Numenon. Pero mawawala sa angulo. Konti, slight. Mag-ano lang siya yung... Titigil yung channeling, pero tutuloy yung ulti. Yes. So kung maagang makancel niya, yun yung mawawala talaga yung saglit na stun. So I do think Grok could be an option here if you're Chakno. But as you said, Midnight, yung Jawhead dito could be a prime choice between the two. Jawhead, Tig, I think Ruby still an option here. Also, pwede mo actually pwede nga hawakan niya yung Edith. Kasi I've always liked Edith against Lolita, not on XP. Pag nag-match kayo ng room to room, ang hirap mag-check ng bush if you're the Lolita kasi hindi ka pwede mag-rely dun sa iyong reflection. So I think there's a chance na i-flex nila yung Edith to the room. Oh! I think this is a comfort pick if you're Blacklist International. Historically speaking, I think Oheb played a lot of Nathan games already dito sa ating liga. At kitang-kita talaga na isa ito sa mga ipinipick nila kapag naghahanap na lang ng komportableng hero para kay Oheb. And then their win, last week against the NC Pro Team, I think Oheb also chose Nathan game number 1 or game number 2 if I'm not mistaken. So definitely, in terms of comfort, this is something that he can pull off. Yep. I think Vex, tapos kuha ka ng either Glue or Ruby. Super flexible on XP and roam. Nagaganda lang ako sa Vex kasi pwede mong bugugin yung Lolita. There you go, Vex. Ruby, para at least may added catch. Pwede nilang gawin ito sa roam. Okay, classic. Good answer versus the Lolita and the Hayabusa too. Valen, feeling ko Valen. Tingin ko Valen. It might be the Valentina if you're Blacklist International. Pero ano pa bang mga options? The Aurora is still open kung sakaling gusto nila. And parang ganun pag Vexana, usually may tatlo na lang na iniigutan. Vexana, Aurora, Valentina. Choosing na open din eh. Gusto mo, matindi, Lilia. Bakit matindi? Matindi yun kasi kung ikaw yung Omega, paano mapapatay yung Lilia? Slow galore. Ayan na, ito na ata yung pinaka-late na Jushin pick na makikita natin sa buong MPL right now. Last pick, Jushin. Ngayon ka na lang makakita niyan, guys. And this draft from Blacklist International, I'd say I would say holistic. Equal naman yung damage output na meron sila because they have equal magic, equal physical, and in a way, utility lang din nating mako-consider yung Juicin. So now, this is Gipaka and Casters enter the Land of Dawn. Targeted ang mga heroes ni Atoy R at ni Chak. Panibagong code ang ipinakita ng Blacklist International. Ang katanungan ay gagana nga ba ito sa bagong barangay na umaarangkada. Welcome sa game number 3. Kami pa rin yung mga kasama. Burrito, Ate Chantel,
iba ang code na inilabas ngayon ng Blacklist. Oo, iba naman ngayon yung makikita natin para sa ating game number 3. And kanina no, habang tayo nagmerienda sa net, pinag-usapan natin na parang biglang isang bugso na nabago yung sitwasyon ng ating laban. So, ganun pa ulit ang mangyayari para dito sa ating game. Ayun na, bibit-bitin! Oray ko. Okay, pero napigilan ni Chakno. Oh, medyo malaki pa kasi yung kain nung mana or tama nung mga sabi na lantern na ibinibigay ni Haji. Pero kapansin-pansin dito sa lineup ngayon ng Smart Omega, bumalik sila dun sa standard na ginagawa nila no. Chakno with a setup hero which is the Minotaur na meron din namang heal. At least kahit paano may frontline sa kanila. Pero si Perks ay narito rin. Okay, so more on pokes lang muna para hindi sa ating dalawang kupunan. Ngayon na pinagkas mo na Minotaur. Wait lang. Para Aray. nakakitaan. First blood. Una pa rin kay Haji. Mapupunta naman dito sa side of Blacklist via International yung Little Wanderer. But Okir ang makakapatay pala doon kay Haji sa mid kanina. Yan, nadali kagad si Haji dito kasi yung per second yung sobrang kapdi talaga, sobrang sakit. And ito yung maganda para sa lineup ng Smart Omega. Mas mabilis yung clear wave nila, mas mabilis sila makakaikot sa mapa as compared dito sa isang Zushin na continuous kasi yung babad nung nung mga lanterns niya, di ba? Oh, tsaka yung passive din ng Vexana na kapag naka-clear ka ng minion or may napatay ka, sumasabog pa siya. So kapag malapit ka dun, pwede kang tamaan anytime. So ngayon na sinabi mo na Minotaur ngayon gamit dito ni Chakno, ganun yung kay Perks ay same hero. More on a counter set ba sila? Wait lang kasi may set dun sa may bottom lane Lord JM ang makukuha dito ng barangay. Daming control na i-expect talaga natin pero nandito yung control mula sa Blacklist International pero hindi magtatagumpay ang plano ng mga agents. Pero going back sa gusto ko sabihin, ang dami kasi control Imagine mo, di ba, merong 1-2 punch combo itong si Atoy R, libre nga din ang nakuha yung Turtle. Pero si Jom at si Chakno ay nandito sa may top lane at trust na rin muna ang itatawag ng Blacklist. Siguro parang ang magiging crucial na lang dito or mahirap para sa Omega is kung paano nila tatamaan or paano nila kukontrahin yung shield nung or yung pang salag nung hero ni Perks dito. Kasi minsan pag nasa gitna ng teamfight, hindi mo papansin na hindi pala lumulusot yung yung binibitaw mo na linear skill. Oo, di ba? Tsaka may mga nagsasabi nga na mas maganda at mas effective na yung Guardian's Reflection na naging Guardian's update Reflection. ngayon. Kasi di ba dati nakashield ka lang, nababalik mo lang, pero ngayon kasi Rekta na. Rekta. Parang naglalaro na Space Impact. Oo. Dati pala hindi niya nababalik, nasi-shield lang niya. Ngayon na ibabalik na niya kasi sa kalaban. Dati parang i-hit mo pa. Di ba mapuno yung shield mo, magre-regular sa taas Tas yung shield ihahampas mo. Oo, dito, pwede mong itutok kung saan mo gusto. Di Kaya ba? namin nasabi na parang Space Impact. So, eto na naman. Nagkakakitak na naman dito. Isipin mo, nagbago na talaga yung laban natin kasi kanina, parang kung sino na makakuha ng Lido Wanderer, dito, parehas sila ng pattern. Oo nga eh. Parehas sila ng rotation. Ang ganda ng ikot. No? Kanina nagkasabay sila doon sa may XP lane. Ngayon naman, nauna attack Smart Omega dito. Okay, so pipilitin dito ng Blacklist din na madepensahan yung Torre dito sa may top lane. Si Ohe, magiging target nila! At para dito sa kamay ni Andorio, pasok na rin. Dito yung Eternal Guard para kay Okir. So nakuha ng Omega yung kanilang gustong bigyan sa may top lane. Nakuha din nila ang 3 kill na kalamangan na meron ang kanilang kupunan. Again, CC wins games. Rank first among all teams in the league with in average crowd control. Ito yung sinasabi ko mahilig talaga ang Smart Omega sa mga crowd control. Kagaya niyan, aray ko po, sakit! Tatamaan, ginamitan ng retry, ginamitan dito ng mga skills din, Disperse Storm para kay Chakno kanina at successfully nga makukuha nila. Grabe yung map awareness na yung pinapakita dito ng Omega. Na-destroy talaga the Spear of Destruction, ladies and gentlemen, from BJ. Na-secure yung kill na yun. And ang second turtle naman ay available na rin. So nagsisimula na dito ang Smart Omega at Blacklist International. Sama-sama sila dito. Magpo-flow lang muna ng minions sa may top lane dito si Oheb. And i-delay muna ng Smart Omega itong laban sa Pagong. Oh, yung mga pa-elepante din dito ni Andorio ay talagang masakit din talaga. Medyo crucial talaga siya pagdating doon sa kumuha ng malaking objective. So ito naman yung setup play, pero naman ang blast mahanap doon ni Chakno kaya mabibigilan. Ginamit na yung Eternal Guard para may mag-zone sa mga players dito ng Blacklist. Kaya naman mabilis na makuha ng Omega yung ating ikalawang turtle for this game. Alam nila na medyo lugi sila doon kasi kung crowd control ang pag-uusapan, nagamit na kagad ni Perks yung kanyang Luminous Blast. Meron pa naman siyang charge, yung stun niya na solo, na isa lang ang tatamaan. Kaya lang ang problema kasi, ang dami mong sasaluhin kapag ginamit mo yun, di ba? Andyan yung Earth Shatter, yung Onward mula kay Ator. Ay, doon pa lang sulit na Tapos ngayon ay meron na siyang Thunder Belt. So additional damage and stackable na kasi yan. So mas mahirap para sa Blacklist if ever man na makipagsabayan. And speaking of medyo mahihirapan yung Blacklist, going to 3.2k gold lead pala dito yung Omega. So parang same pattern yung game number 1. Pero kung mapansin natin, ang difference naman for Blacklist lineup is pagdating doon sa late game, mahirap talaga pagka yung dumedepense ang katapat mo is Nathan. Tapos nakapag-farm, di ba mararamdaman mo na hindi ka na makalapit Ako, naramdaman din ni Oheb Ayun yung lang. damage. Wala dito sa mga members from Smart Omega. And gusto ko yung sinasabi mo,
yung defense, kumbaga capability ng lineup dito ng Blacklist International, sobrang taas. And kung pag-uusapan natin, no, yung Magic medyo, medyo mapapa-question ka kasi nga naman, may Zushin sila dito na, ticks lang ng damage yung mabibigay ng kanyang, kanyang mga lanterns. Pero ang ginawa kasi ng Blacklist, okay, medyo bitin tayo sa magic damage, kuha tayo ng Nathan, at least may supplementary magic damage na makakatulong talaga para sa Blacklist. Ganun pala yung pinaka-play nila. So siguro no, parang mamaya pala na may kita, magiging dito, critical yung decision making for Perks and Lord JM. Yep. Kasi baka magkaroon ng space si Haji na mabit-bit niya lahat. Or unti-unti yung mga mapoke yung mga players dito ng Omega, kailangan meron siyang matibay na front. Kasi hindi advisable pag yung Shushing talaga yung ang nasa harap, talagang siyang mabubuhat. Ayun lang, speaking of nabuhat, nagamit na rin yung Purify dun sa may middle lane at madedefensahan pa rin Omega yung Torre dito sa may tao. Or not! Biglang nawala si Big J dun sa taas. Nalusaw kagad, sakto yung flicker penalty zone, pero magkakataon na para sa Smart Omega. Nakunin ang ikatlong pagong ng laban na ito. Nagulat din si Jome, ready sana siya makipagsamayan. Nagulat ngayon si Owe, pero kasi si Lord JM, available pa pala yung flicker and yung kanyang penalty zone. Pero maganda ang naging palit dito ng Smart Omega kasi nga pagong ang kanilang kinuha ngayon. Mahaba-haba pa ang oras na pwede kainin dito ng Smart Omega kasi nga naman yung unang malaking objective na Lord, Mamaya pa. mamaya-maya pa. So pagkakataon nila na kumuha muna ng mga trees, kagaya ng si Lord JM, medyo nakaramdaman na rin niya yung mga hapdi dito ni Andorio. Oh, grabe mag si Andorio paggamit niya yung Julian, no? Okay, si Perks dito ang pwede yata i-burst na side ng Omega! Saktong-sakto doon sa kamay ni Ryota habang nangyari yun. Top lane, si Jom ay full free hit lang. At si Haji ay mag-clear na minion sa may middle lane. Hindi ka pa siya tamaan ng Spear of Destruction doon ha. Again, naka-purify lang yan at alam nila na cooldown yun. Nagamit din yung Crimson Beacon. So yung chance na makatakas mamaya itong si Haji sa pinaplano ng Smart Omega gank, medyo mahirap na talaga. No? Let's take a look at the items. Kaya pala ang sakit na rin ni Jom dito. No? Again, Corrosion Side plus itong Golden Staff going for a DHS or Demon Hunter Sword. Ito na yung Trinity na tinatawag Oo, mamaya-maya ay pwede na siyang sumama talaga pagdating sa teamfight pag may tinamaan din na Spear of Destruction. So, ayun na naman. Papaligiran na naman yata dito mga players sa Blacklist sa may top lane. Habang si Joe ay unti-unti lang na itatry na sirain yung Torre dun sa itaas. Pero sa kanya yung daming kill ni Haji. Naging matagumpay ang pag-depensa dito ng Blacklist International. 9-minute mark at ilang segundo, 30 segundo para doon sa unang Lord ng laban na ito. Nagiging maingat na rin ang Smart Omega kasi alam nila na hindi na rin nakakabuo ng item din si Oheb. Available din yung mga Purify ng ni Oheb at ni Haji dito sa magiging team fight doon sa unang Lord ng laban na ito. So talagang kailangan maging mas maingat na magkabilang kupunan. Atoy R, hindi pa naman available yung kanyang flicker and pwede nilang sinugin yung oras no, para mas nakakatakot na edit ang kanilang haharapin. Pag nakakakita tayo ng mga ganitong games, actually, parang automatic na magiging late game yung game natin or not unless mga 14 minutes, 15 minutes, ganyan. So, tingnan natin kung magkakaramba ng team fight para dito sa ating Lord dahil sinisimulan na ng Omega habang si Joma nandun sa may bottom lane. Nagre-ready yatang sumibat anytime at i-reset muna yung Lord po dito. Alam nila na si Oheb ay nasa gitna. So 5 ang nakapalibot doon sa Lord mula sa Blacklist International. Habang si Jom kasi, ito yung tropa mong one call away. Pag inaya mo ng mga inaya mo ng mga food trip, di ba? Pupunta ka agad yan, di ba? Dahil nga doon sa kanyang Spear of Destruction. And yun naman yung magandang naging adjustment no, para sa isang Moskov. Naalala ko dati, ang tagal na rin ng panahon na hindi nagagamit yung Moskov, you know? Oo, parang nagbago na talagang ihip ng panahon. At pero isa lang yung pinagbabago. Yung Filipino Lord Dance na nakikita natin ngayon, parang nag-start tayo dito na 9 minutes. At hindi pa rin. Ito na yung setup lane na sinasabi. Ito na blast para kay Perks. Isa yung tatamaan niya doon. At damang ginang so para kay Lord JM. Pero kaya dito ni Adorio. Habang sila naman si Lohan, si Angie. Si OM will be hit lang. Pero natatamaan din ng mga players dito ng Omega. Kaya naman double kill para kay Joma. At makapaalis dito si Haji at MP the King. Mukhang this is it. Lord double daw. Sabi ng Smart Omega. Nag-aantayan ng Smart Omega ng Blacklist International. Kaya lang mainitin si Atoy. Inunahan na niya kagad. And alam niya may mga nagtatago doon sa may mga damuhan. At nahuli kagad itong si Perks. Again, balikan natin. We watch the replay. We watch the replay mula sa Infinix. Instant replay. Ayun, inunahan kagad nila. Nagamit yung Luminum Blast. Actually, si Lord JM pala yung inuna niya. Doon sa naging team pa din. Kaya naging kalat-kalat. Sakto din yung Minoan's Fury for the counter engagement. At ang sakit ni Joe. Ang sakit na ni Big J. Oo, ramdam na natin yung mga naging farm niya or bunga ng kanyang farm. Yeah. O na-harvest na niya yung mga pananim niya kanina doon sa may side lanes. Kaya naman Lord mga marchant niya sa may bottom lane habang Omega ay kakatok dito sa may gitna. So pipilitin yan ng Blacklist na madepensahan. Again, this is just the first Lord para sa ating laban pero na-maximize nila po rito. Nakasira din ang Tori doon sa taas. Naku, delikado ata. Meron pa namang aura yung bottom lane turret. Yung base turret nila. Maganda depensa ang pinamalas dito ng Blacklist International. Pero masasabi ko na nasa magandang posisyon ang Smart Omega. Available din yung Minoan's Fury nila kay Chaka. Wala pa naman siyang flicker dito. So alam ng Blacklist International na pwede tayong kumabate, pwede tayong mangat. Kaya lang kasi yung CC
sila nga yung number 1 sa average CC. At kailangan ingatan nito ng Blacklist kasi kapag may isang na-freeze sa kanila, even Lord JM baka hindi makapindot ng attack button yan. Oo, eto nga nakikita natin ngayon. Anong kakaibang item doon sa item ni Chuck Noborito? Oo nga. Okay. May Winter Crown. May Winter Crown. O, alam naman natin yung bagong update, yung active ng Winter Crown, di ba? Pwede mo nang gamitin yung pwede mo nang gamitin yung mga skills na meron ka gamit din or kasabay ng Winter Crown. Kunyari Minoan's Fury, alam naman natin na pwedeng pwedeng ma-knock up siya or Oo. pwede siyang antayin no, yung timing doon sa Minoan's Fury. Kaya yan yung mga pang-defense niya, Oo, pang-depensa niya. pang-depensa. Or, pwede ting opensa. Ay, oo, adaptive din yan, di Oh, ba? ano nga ang ginagawa ng Jushin? Ano? Binubuhat yung kalaban. Ah. What if bait pala? But what if gusto nila na parang, sige kahit sino na, bigyan nyo na kasi may damage naman na dito si Oheb or kaya pitikin na lang dito ni MP The King. What if pagka lalim ni Chakno, tsaka siya magmiminowan, tas diretso Winter Crown or bahala na siya kung paano niya pipindutin yung Infinix niya. Oh, alam naman na natin kung paano pumipindot yan, di ba? Ang dami mga pinauso niyan dati. Di ba yung mga mga Kufra play niya, di ba? Talagang tumatak yan. At nakikita natin na dito na-highlight no, yung mga kapitan na meron tayo ngayon. Total na pag-usapan natin Chakno at Haji na nag-step up din, no? Lalo na para sa Smart Omega na walang nag-expect talaga even sa social media, no? Walang nag-expect sa Smart Omega na magiging ganito kaganda ang magiging run nila, lalo na dito sa earlier na weeks na dumaan, and si Haji dumaan din naman sa struggle, no? Hanggang ngayon buti na lang nag-stick na rin sila doon sa major role talaga ni Haji, which is sa mid. Parang ano na to, pagaling niya mag-adjust pa rin dun sa team fight. At Ayan mabilis na makukuha dito. Ayun na yung Winter Crown na sinasabi, pero nabantayan na. Dito na Blacklist, ang rin pa na makakuha dito ng Lord. Si Lord JM, magiging target na nakapos si Joe nandun na sa may bottom lane. Nandito na sa may bottom lane at nakasama na nga sa team fight bigla. Kinig na para dito kay Big J and MP The King. Makukuha na rin ng barangay. Grabe, bumasag pa dun sa may bandang ibaba, sa may kuha ng hero mula sa Blacklist International. Pumano na sa 10,000 kalamangan ng Smart Omega at hawak pa nila itong level 2 na Lord. Masusubukan talaga ang katatagan ng mga agents. Paano sila didepensa dito? 10 seconds, aabot naman ang 5 miyembro dito ng Blacklist International. Pero kasi kasama nila ang pinakamatibay na 6-man na pwedeng hanapin dito ng Smart Omega, which is yung Luminous na Lord na dumadamba. At masakit na rin yung damage niya. Aray! Speaking of damage, Oo, sakit na rin, ha? bigla nangalahati yung buhay ng moment na yun. Sumasira na nga successfully yung Tori dito sa may top lane. Again, mag-flow yung Lord dun sa may bottom lane. Inaabangan at inaantay ng Omega yung kanilang minion dun sa may middle lane. Pero nandito ang Blacklist at kompleto para dumipensa. Nakita ni MP The King si Choma. Pero more on focus lang. Hinanap lang kung nasaan. Okay, alam na ata nila dito si Ove Matos. Kasama na nila yung Lord habang sa gitnang bahagi naman! At dito na nga natin ngayon. Pumasok na si Jack Tobin at Minowan's Fury. Habang mga players dito ng Blacklist ay mapipilitan ng Ito malis. ba? Ginamit na nga dito yung pag-free hit dun sa may base. Pero yun is gonna be down. At Tori Bawal ang immortality and that is it. Sa haba ng ating naging laban, magiging matibay pa rin ang barangay. Mag-ingay para sa Smart Omega! Napakatindi ng laban. A decisive win.